Magandang araw mga kabayan. Hindi giyera sa gitnang silangan ang problema ng ating bansa dahil bago pa man nagkaroon ng giyera sa gitnang silangan, abay talamak na nga po ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Yan po ang sinabi ni Congressman Leandro Leveste sa matinding krisis na nangyayari sa ating bansa ngayon. Mga kababayan, ito panoorin po natin ang kanyang panibagong expose. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang giyera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Ayan po, saludo po tayo kay Congressman Leandro Leveste. Dito po sa kanyang pag-expose, sa kanyang paninindigan, nakabilib po na may mga batang congressman na talagang naninindigan ngayon at nagsasalita sa mga maling ginagawa ng Marcos administration. Tama yung sinasabi niya, mga kabayan po natin, bawasan yung paggastos. Yung gobyerno natin ngayon, mahilig pa rin sila sa paparty-party. And syempre, tandaan natin at hindi natin dapat kalimutan ang ginawa nilang pagnanakaw sa kaba ng bayan. And tama rin sinasabi niya, natanggalin yung mga cabinet secretary na involved po sa korupsyon, mga kababayan natin. At yung mga ganitong klaseng kongresista sana yung nangyayari ngayon. Kaso nakita nyo po sa loob ng House of Representatives, ha? Mga batang congressman pa yung kasama po ngayon sa gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Bakit? Kasi yung kanilang dinastiya ay involved nga po sa korupsyon. Takot sila sa expose ng mga Marines. Takot sila na makulong ang kanilang pamilya kung sakaling maupo si Vice President Sara. Kaya ayaw nila na magkaroon ng presidente na Duterte ulit dahil posible na sila ay may imbestigahan at ang mga illegal na ginagawa po nila ay mahahalungkat. Kaya ang galing ng batang congressman ito, mga kabayan po natin. At saludo rin po tayo kay Congressman Miao Miao. Siyempre na talagang naninindigan din na hindi po nananahimik, naninindigan na kahit siya po ay sinuspindi ay talagang desidido pa rin na lumaban sa maling ginagawa ng nakaupo sa gobyerno ngayon. Tandaan natin, mga kabayan, yung kalaban natin ay hindi gobyerno. Ang kalaban natin, kundi yung mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Kaya ulitin natin, huwag nating hayaan na makalimutan na lang ng taong bayan ang ginawa nilang pagnakaw gamit po ito mga flood control budget. At syempre, dahil hindi lang po flood control ang may corruption, kaya kailangan talagang mapalitan itong mga namumuno sa gobyerno ngayon. Paki-like naman ang video ito, syempre, marami pa po tayong susunod na pag-uusapan. At sa pagpapatuloy ng ating update, mga kabayan, sinasabi nga ni Congressman Leandro Leveste na hindi giyera sa gitnang silangan ang problema ng ating bansa, kundi itong matinding korupsyon. At huwag nating kalimutan ang nangyayari po na matinding korupsyon dulot nitong flood control scandal, mga kababayan natin. Tandaan natin, halos lahat po ng mga kongresista at mga nasa DPWH, particularly po itong mga district engineer, assistant district engineer, ay involved po sa corruption. Pero nakita nyo ba, naiilan lang po yung nakulong. Kasi nga po, ang pangunahing problema pa talaga o yung utak ng problema ay itong si Bongbong Marcos. Ito tingnan nyo, pakinggan nyo. Kung may maintindihan kayo, may maunawaan kayo sa kanyang pagpapaliwanag. Kasi mismo sarili niya, hindi niya po maintindihan, mga kababayan.
What we have done is we will continue the libreng sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. So nakita niyo po mga kababayan po natin. So kung ganito po magpapaliwanag ang nakaupong presidente natin, ano pa yung maaasahan po natin na talagang pagbabago? Ano pa yung maaasahan natin na progresibo sa ating bansa? Siya nga mismo hirap siya magpapaliwanag sa mga gusto niyang mangyari. Mantakin mo sabi niya nga, we will continue the libreng sakay, but we will going to stop the libreng sakay. So doon pa lang mga kababayan po natin. Libreng sakay continues as is. That continues. But what we are going to do is we are going to do a program for the students, because if they come in, we will fully subsidize first their pamasahe. We'll phase it out because we cannot afford to keep that going. But students will ride for free on LRT 2. Yan na po mga kababayan po natin. Bahala na po kayo mag-intindi at palike naman ang video nito. Isa-isa pong kinwestiyon ng mga supporter, ng mga abogado, ng mga Duterte, itong legalidad ng proseso ng impeachment against kay Vice President Sara. Ito, pakinggan natin ang balita mga kababayan. Sa Pandesal Forum sa Quezon City, binara ng mga veteranong abogado ang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, Deputy Spokesperson ng PDP laban, isa umunong fishing expedition ang ginagawa ng komite laban sa bise. Si Luistro, si De Lima ay napakapangit po ng sinasabi nila doon sa committee hearing sapagkat labag po sa batas. They're turning this into a demolition job. Can you imagine the pettiness of these people? Nagpapakuha pa ng Mary Grace, Piatos, si Sedanya, di ba? Tabingi po ang katuwiran ni Sedanya. No. So tabingi naman talaga kahit yung pagmumukha niya. And obvious naman po yung kanilang strategiya na ginagawa, mga kababayan po natin. Mantakin nyo ha, ang sinasabi nila, overwhelming ang evidence against kay Vice President Sara. Kaya nga daw po, dinismiss nila agad ang impeachment against kay Bongbong Marcos dahil marami daw ebidensya against kay Vice President Sara. Pero ang nangyari, ayan, naghahanap pa sila ng ebidensya ngayon. Nagpi-fishing expedition pa po sila. Pakinggan natin ang ilan po sa mga veterano pang abogado ng PDP. Show si VP Sara sa nakaraang pagdinig ng Justice Committee. Dahil dito, sinabi ni Congresswoman Jervel Luistro na chairman ng Justice Panel na maaari itong ituri na paglabag sa konstitusyon. Sa hearing, nag-issue ng subpoena ang komite para sa certified true copies ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng VP. Kabilang din sa hinihingi ang tax at SEC records ng pangalawang Pangulo. Isinama na rin ang financial interest ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Nauna lang sinabi ni Congressman Luistro na nais sila magsagawa ng malam-minute trial sa komite. Wala silang ebidensya, mangangalap pa. Kung anong trabaho ng piskal, ganun din ang trabaho ng House Committee on Justice. They only determine probable cause. Pero if you're conducting a trial, you're already making a judgment. You're usurping the powers of the Senate. This is the first time that we have seen a witch hunting, fishing expedition, and a kangaroo court mold into one. Ayon naman kay Attorney Jimmy Mondoc ng PDP laban, sa ganitong sitwasyon ay laging pumapanig ang batas sa inaakusahan. Dagdag pa niya, nasa nag-aakusa ang burden of proof at protektado raw ng konstitusyon ng Vice President. Every time may duda, i-apply ang konstitusyon in strictissimi juris and ignore other rules, always in favor of Sara, who is now an accused. Bukod sa So ayan po, narinig natin mga kababayan po natin ang naging komento ng mga veteranong abogado. Magagaling po yung abogado ng PDP. Magagaling yung mga abogado ni Vice President Sara. Kaya hindi po sila makakalusot. At dagdag pa nga ni Atty. Lambino, pwede sila actually mag-complain. Pwede nila iakyat ito sa Supreme Court dahil nakitaan nga ng butas itong proseso na ginawa against kay Vice President Sara. Kitang-kita po na gumagawa sila ng tinatawag nila na mini trial kasi nga wala po silang ebidensya. Mantakin nyo,
pinasabi na nga po nila ang mga ebidensya na kinakailangan pa nila. Na supposed to be, sabi ng mga veteranong abogado, dapat naka-attach na doon sa mga article of impeachment against kay Vice President Sara. Pero mismo, si Luistro, si De Lima ay umaamin na wala pa po silang hawak na mga ebidensya. Eh di sunog sila. O, diyan sila napapahiya mga kababayan. Kaya tingnan natin kung ano pa yung mga palusot po nila dito po sa ginagawa nila impeachment against kay Vice President Sara. Ganyan po sila kagigil na matanggal itong si VP Sara. Kaya sobrang gigil nila, nagkakamali po sila.